Maninig. Wow. Cool, Yeah. New model of ka-farmer. Let's go. Ganyan lang. Uulam pa. Mga paano lang yan. Papagsik-pagsik siya. Ganyan, ang pumunta dito, yan na, yung March hanggang October, ganyan, September, mas maganda. Saan mag-election? Doon, ano? Pwede mo sa akin Bakit? Sa akin, ano na po pinag-ibig? Ay, bawal din. Bawal din pagka may yung buo na ganyan. Ayaw din nila. Layo, ayaw nila yun. Yun, may pinaprepare na nila yung baboy. Ha? You want to go? Yung mga kangkong, nakakuha na po tayo ng isang cucumber. Yung mustasa tuloy nagkasakit. Sobrang init, ang daming pesting ganyan. Di umubra yung inano ko sa kanila na garlic. Hindi na masyadong effective kasi matagal ko na kasi yung naginawa. So, ang daming po. Tayang batabe. Hindi tayang yung maliliit na nyanya tawag nun sa sa St. Martin. Kalimutan ko na. Yung pangalan ng mga maliliit na yan pag umaga at pag gabi. Naasar ka ba? Ito yung natin. Tomato. Ayan, na po. Nagsisimula na. Okra. Ito po yung cornichon. Cornichon pala tawag din. Cucumber din, pero in form of cornichon. Ayan. Kailangan nating ilagay sa tamang landas dahil naliligaw siya. Po akong ganito, medyo hindi po yan organic na nabibili pong pampataba na rich in potassium, lahat na nandyan na po para umano yung mga halaman natin. Yung halos lahat ng mga farmer dito, yan po yung ginagamit kasi wala po akong time talagang this year yung 100% organic, yung mga banana peel or something na kinakrush out ko dati. Hindi ko na po magawa. Hindi ko kaya ng yung gawin na po. So, kasi ang bilis uminit. Ngayon hinihingal na ako. Wala pang sana. Init na po ako. Ngayon na ako sa mainit. Anyway. So, ayan. Linagyan natin. Kasi, mga po nila. Tingnan natin kung po yung natin, yung okra, kasi gusto ko yung okra na po. Tapos may isang cucumber tayo. Hindi ako nagtanim ng sandamalmal kasi sobra-sobra naman po. Yung tama lang. Pero yung kangkong dinamihan ko kasi everyday po ako makain ng kangkong. Tsaka pa gustong-gusto rin ni Frank. So yung kangkong tuloy, yan, madami po talaga. Tapos 2 puno ng talong. Ayan. Yung mga sibuyas, tingnan niya po. Sibuyas na kulay. Lalaki. Tingnan niyo po. Ang sibuyas. Tinanim ko po yan bago umalis. Ay, hindi. Pagdating pala namin. Ayan. Kalimutan ko na. Kasi tumanim po ako ng pag-alis namin. Hindi nabuhay. Dahil kailangan talaga nila medyo matubig din. Mahilig din po sila sa dilig-dilig. So, sabi nila this year, for now, hindi pa masyadong yung pagdidilig ng sobra-sobra, but kasi umulan po ng 1 buwan nung March dito sa lugar namin, so nakaipon po sila ng water. Pero ngayon hindi na po umuulan, so tingnan natin kung ano po yung restrictions na. Wala pang restrictions kasi may 2 years ago, hindi nga pwedeng masyadong gumamit ng tubig na po, but now
nung umulan nga po ng malakas nung March. Saka makita mo yung river medyo puno. So, walang restrictions. So, tingnan natin kung magre-restrictions sila po ulit. Ayan ang ating garden. Sili natin, tsaka bell pepper. Parang mas madaming bell pepper kaysa sa sili. Kasi iba po yung dahon ng sili na po. So, this year mukhang hindi tayo masyadong maraming sili. Wala tayong ganong kadami. Tatanim ko yung iba, pero sobrang init. So, dapat pala kahapon na po. Today medyo ang init-init na naman. So, wala tayong magagawa. Ito na lang pagtatsaga natin na nakatanim na. Medyo nabuhay na rin po. Although, they're striving na po kasi sobrang init. Tingnan natin kung... Pero enough na rin siguro to kasi ilang puno na rin eh. News kami today po pupunta yung gagawa ng fiber para mas mabilis ang internet dahil ang hina po ng internet dito sa amin. Nasa France pero kabagal ang internet. So may darating pong mga orange people. Orange po parang smart, parang ano globe. So gagawin po yung ano namin, yung internet namin para mas mabilis. Wala po ako at nagsinanad. Kasi dumating 10:30. Ayun na, ayos po yung fiber namin. Ayun, nandiyan pa sa labas. Yan, by area po, hindi masyado daw maraming clay. Yung dapat kasi through underground, hindi nila nakaya. So, okay lang. At ay magagawa. Ayos na dito. Nilinis niya dito. Yan. Ito yung ano pomelo. Yan. Tapos ayun yung orange. Tapos ako po ayusin ko yung kasi may ano, may parasite yung ating chicken every ano yan summer. Pag sobrang init nagkaka-parasite sila. But anyway, hindi naman ganun kadami. So tatanggalin po natin lahat yan. Tapos, sabi ni ka-farmer, kahit anong klaseng insecticide na pong pang-spray, rehan ko. Last year, ganun po yung ginawa ko. Inulo ko yung payo niya kasi, di ba, marami. So, kailangan naming i-change lahat ng ano nila. Ng ano po nila. Yan, konti lang itlog Kapon ba nakuha ko? Parang hindi pa po nang itlog yung iba. Kasi minsan late sila nangingitlog. Ayan. May tumaing isa. Ayan. Laki ng itlog So, ayan po yung maliliit na kita ba? Liit. Pero konti lang. Dati, wow, dami. Dito na po tayo. Naglilinis po tayo ng dito sa Manukan. Meron na tayong malakas na fiber kahapon. Kukwento ko po mamaya. Siyempre, dito kami naglilinis. Siyempre, mga manok kasama din namin. Parang 3 anakis na manok na to. Glu-glu din eh. Parang mga tuta ni at tita Ginto to eh.
piqué. Ça te va pas? Ça te va pas? Ça fait le jour, 10 minutes et ça fout. Serviette comme ça. Ouais. Autour du soupe. Ah ouais? Franchement, tu peux pas. Dans la gazette, ça va pas bien. Après, il y a pas de Ouais, ça fait plus gros là-bas. Non, je crois que c'est avec nous. Franchement, c'est avec nous. Hein. C'est pas, elle tourne vers l'entrée là-bas. Tiens, comme t'es là-bas, tu fais un truc? Quoi? Tu la vidéo rentrer? Attends, moi j'entends encore un petit peu. Ah bah attends, je vais peut-être y arriver. C'est pas vas-y. Non. Et en bas. Et en bas là. C'est ça. On a une belle maison, on peut l'entretenir. Oh, c'est la première fois que je dis qu'on a une belle maison. Ah bah il y a eu ça. On fait le plus gros, hein. Ça, c'est leur parc. Ah, mais ça, c'est ce qui m'appelle. Je peux pas faire. Ouais, je peux pas avec les toitures. Je m'en prends plein avec eux, là. Ah bah il y a quelque chose qui va être. Excellent. Ah, j'aime bien, moi. Ça me fait rire. T'as vu, c'est la colère. Et tu vas dire, oh oui. Non, il n'est pas encore là. C'est rare, il faut quand même. Hein? Bon, c'est fini, ouais. Bon, ça va être
fini? Personne. Personne où? Ça finit ici? Ouais, parce qu'il y a plein d'uniformes qui sont mis. Kulit ng manok. Kulit. Iuhang ko po ng tubig na may sabon-sabon. Kaya lang dito hindi inabot. Didilanan ko ulit. Yan. Tapos lagyan ko po ng sodium bicarbonate. Ewan ko kung effective na po. So, hindi naman siya ganun kadami. Kaya lang merong konti. So, every summer ganun yung problema ng alimon na po. Yung maliliit na ang batawag nito na kuto nung mga manok. So ayan. So change natin lahat ng nila. Yung pie ang tawag dito. Yung ganyan yung tinutulugan. Kasi nabo natin. Yan. Tingnan natin kung meron pa ba. Tingin ko tigok na rin. Tapos inisprahan ko muna pala yun ng pesticide na pang-wasp. Pero mas effective yata yung sa mosquito yung Baygon. So, bibili po ako ng ganun para everyday i-sprayhan, paglilinisin, pagtatanggalin yung ipot. Ayan, papaanahan ko muna to. Ang init pa naman po ngayon. Patutuyuin muna natin kasi medyo basa-basa. Sobrang init naman po kasi. At maliligo muna ako sa swimming pool at ako init na init at parang nangangati. Ayan, mayroon pa rin. Ayan, tingnan nyo. Ewan ko kung kita. Sobrang liit. Kaglilinis ng mga upuan. Ready na kasi may invite po kami sila Chilo. Yung family po nung cousins niya. So, pag uwi po ni Osh, siguro mga July. Sunday kasi, syempre Sunday wala tayong pasok. Pwede ring Saturday, kaya lang hindi, kasi 8 o'clock pala ang ko. If ever mag-change yung schedule ko pang umaga ako, pwede sanang Saturday na gabi na po. But then, mas maganda na magtanghali kasi sobrang init. Anyway, tingnan natin po. Darating din sila Ma'am Indad, susundin ni Frank, tsaka ni Osh. Ewan ko kung sasama si Osh, pero kasi medyo malayo-layo po yung biyahe kasi susundin niya by car. So, kasi si Dad po ay 87 na po. Tapos may problem po siya na something na kailangan po niyang parang si Papa noon sa prostate, so kailangan ihinang stopover. Ang maganda naman po kasi dito sa France yung nila, autoroute nila, yung expressway po nila. Ang dami pong air de repos, ang tawag nila, air de repos. So, parang po yun, place na pwede kang mag-stop, tapos may mga CR, pwede kang kumain. Meron ding parang may gas station, tapos meron ding choice na parang picnic lang, may CR pero walang gas station, po. Parang lang, air de picnic ang tawag nila. So yun ang maganda na po. So yun yung na-compare ko when we travel going to Italy na po. Konti po yung gano'n nila. So, ewan ko anong kasi ang dami rin po mga yung truck driver na po. So, compare po, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Ko lang yun na-compare ko lang. But kami kasi, hindi ko napuntan yung isang side, yung isang kabilang side lang ang napunta namin from north to south. So, yun lang yung namin na kailangan full tank ka kasi muntik na po kaming maubusan ang gas kasi umakit kami ng papunta ng Qatar ba yun? Basta something like that na po. Pabalik namin wala kaming makita ang gas station. Muntik na kami maubusan ng gas. Kasi dito nasanay po kasi kami na every 10 kilometers, 5 kilometers, so every 20 kilometers may malalaking stop over na may mga restaurants, may mga gas station. So pag nasanay ka, so pagka magta-travel ka talaga na hindi mo alam within Europe, kailangan medyo magtanong-tanong ka or mag-search ng Google na po. So siguro ngayon nagbago na or basta ganun po yung naranasan namin. But ayan, so ayan, ano naman kalokohan ginagawa nito. Oh no!
Lagay namin yung mga bamboo doon kasi pag nag-swimming ka,